Priority Development Assistance Fund o PDAF, pondong ipinagkakaloob sa mga mambabatas na tinatayang umaabot sa 25 billion pesos kada taon. Pero ngayon, nababalot ito ng issue at kontrobersya. Nung nakita ko ito kung si Cardinal Tagle po ay naluha, ako po ay napakagulgol. Sa inilabas na Special Audit Report ng Commission on Audit o COA noong August 16, 192 senador at kongresista ang naglaan ng mahigit 6 na bilyong piso sa 82 questionableng non-government organization o NGO. Hindi dapat natin palusutin yung mga mambabatas dito sa problemang ito. Hindi sila pwedeng maghugas ng kamay dito at sabihin, ay wala kaming kinalaman dyan . Iniulat namin kung paano ginagastos ang pork barrel ng mga mambabatas. Una, maaaring direktang ibigay ito sa Local Government Unit o LGU na humihingi ng proyekto. At ikalawa, maaaring pumili ng non-government organization o NGO na may iminungkahing proyekto ang mambabatas. Kung tungkol sa agrikultura ang proyekto ng NGO, pipili sila ng ahensya ng gobyerno na nangangasiwa ng agrikultura ng bansa. Magbibigay naman ng endorsement letter sa Department of Budget and Management o DBM kung saan nakasaad ang halaga ng pondo na kailangan ng NGO. Okay lang. Tiis na Poles. Ayon sa Special Audit Report ng COA, sa inilabas na PDAF o pork barrel mula taong 2007 hanggang 2009, lumalabas na sa 82 NGO na questionable ang pagkakatatag o di kaya naman ay ang paggamit sa PDAF, 10 ang di umano'y konektado kay Janet Lim Napoles, kung pagbabatayan ang sinumpaang salaysay ng whistleblower na si Ben Hurluy. Lahat ng NGO na ito, pang-agrikultura ang mga programa. To conveniently point everything to Mrs. Napoles. Anong tawag dyan? Smokescreen. Ang tawag dyan to divert the attention of these people who, let us be clear about this, meron talagang nagnanakaw ng PDAF funds. Ang sinasabi namin, hindi yon si Mrs. Napoles. Ayon sa COA report, umabot sa 2.1 billion pesos ang halaga ng pork barrel na naibigay ng ilang mambabata sa 10 NGO na sinasabing konektado kay Napoles. Ang NGO na may pinakamalaking natanggap na pork barrel, ang Social Development Program for Farmers Foundations Inc. o SDP-FFI na nabigyan ng kabuuang 585.35 million pesos mula sa pork barrel ng 3 senador at 11 kongresista. Ang whistleblower na si Ben Hurluy ang nakadeklarang presidente ng naturang NGO. Sa pagsisiyasat ng Reporter's Notebook, nalaman naming ang target na benepisyaryo ng SDP-FFI ay mahihirap na magsasaka ng San Juan, Batangas. Ang National Agribusiness Corporation o NABCOR ang implementing agency ng proyekto. Mahigit 1,000 sa mga residente ng Barangay Talahiban 1 dito sa San Juan, Batangas ang umaasa sa pagsasaka. Ay, 2080 iba ito? Dito namin nakilala sina Mang Marciano at Mang Romy, parehong mahigit 40 taon nang nagsasaka. Oktubre 2011 na makatanggap sila ng sulat mula sa COA. Nakapangalan sila bilang benepisyaryo ng SDP-FFI. Ayon sa dokumento mula sa COA, magbibigay ng agricultural package ang NGO na may lamang sprayer, liquid fertilizer, gardening tools at mga buto. Ito yung sulat na natanggap ko no October 19, 2011. Tapos sir, kayo po ba talaga ay nakatanggap? Hindi naman, wala naman kami natanggap. Hindi rin daw niya lagda ang nasa listahan. Ito nga, kasama nga ako doon sa
sa listahan na ng mga pangalan. Ang tunay, hindi ko pirma to. Napakalaki naman pagkakaiba ng ID ko sa pirma sa ID ko, di ba? Ito yung pirma ko dito sa aking 10 number. Si Mang Romy naman agad ipinadala pabalik ang sulat sa COA at sinabing hindi siya nakatanggap nito. Binaliwala ko na yan. Ako naman wala mo nadating. Ayan, hikuri. Ayon kina Mang Romy, malaking tulong sana sa kanila kung natanggap nila ang agricultural package. Nakikisaka lamang kasi siya sa 3.5 ektarya ng lupa kung saan siya ang namumuhunan ng binhi at abono. Ang kinikita niya kada anihan, umaabot lang daw sa 15,000 piso. 2 beses lang sa loob ng 1 taon, nakakaani si Mang Romy. Ay sa amin na nanggagala yung ginagastos lahat. Mga abono, gamot. Gaya lahat Kami lahat ang nabili. Tinungo rin ng aming grupo ang Municipal Agriculture Officer ng San Juan na siya ring nakaupo ng ipatupad umano ang programa. Natapos po doon sa farmer, kung may dumating daw po na galing daw po kay Senator. Mariin nilang itinanggi na nakatanggap sila ng agricultural kits mula sa SDP FFI. Kung may dumating po din yung isa, may dalang sulat. At sabi, Tita Pay, bakit di ako may karni? Wala naman akong tatandaang binigay kayong ganari. Sabi ko, wala naman talaga akong binibigay na gaya. Ba't nga ako kayo meron yan? Basta wala akong maibigay sa inyo. Wala akong kayo dapat ikatakot. Basta wala akong dumating sa inyo. Tapos, arihong pirma ninyo sinasabi niyo. Ay, arihong pirma ninyo. Hindi daw pirma nila. Ayon sa COA report, 20 sa idineklarang recipient municipality ang nagsasabing hindi sila nakatanggap ng agricultural package mula sa SPD-FFI. Ayon pa sa COA report, kaduda-duda rin ang mga kinuhang supplier ng SDP-FFI para sa kanilang agricultural package. Ang isinumiti nilang pangalan ng supplier halimbawa na Nutri-Growth, wala sa address na idineklara nito. Isa pa sa napansin ng COA, bagamat sa Laguna ang opisina ng NGO, sa Pangasinan, Benguet, La Union, Nueva Ecija, Isabela, Batangas at ilang bayan sa Mindanao, ang idineklara nilang lugar kung saan ipinatupad ang mga proyekto. Labag ito sa probisyon ng COA. Ganito raw ang nangyaring scheme o modus sa ghost project na ginawa ng NGO ni Ben Herluy. Ayon mismo sa abogado niyang si Attorney Levi Baligod, nagsasalitan ang mga tauhan sa pamimeke ng mga lagda sa Social Development Program for Farmers Foundations Inc. sa San Juan, Batangas. Sila na rin ang nagpirma. At kung pagod na raw yung kanan nila, kaliwa naman. At kung pagod na sila doon sa opisina, inuuwi ni Ginang Napoles yung mga dokumento para makapagpirma rin yung mga tauhan niya sa bahay niya. Yung mga cook, driver, hardinero, security, ganun din. Kaya makikita mo doon sa listahan na yan, may mga nakakatawang pangalan That her employees were used, you ask Ben-Hur, because meron na kaming affidavit ng presidente na kanyang driver na sinabi na pinapirma lang siya ni Mr. Ben-Hur na hindi naman niya alam kung ano yung papeles na yan. Bukod sa special audit report ng COA sa PDAF mula taong 2007 hanggang 2009, may mga natuklasan pa kaming mga NGO na ayon sa COA ay questionable rin ang paggamit ng pork barrel. Papunta tayo ngayon sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan dahil ayon sa mga dokumento na nakuha namin mula sa Commission on Audit, isang Doña Remedios Trinidad sa mga napaglaanan ng pondo mula sa Sang Dalangpan, Sang Amon Utod Foundation. At itong foundation na to, di umano, ayon sa whistleblower na si Ben Herluy, ay isa sa mga di umano ay bogus na foundation na itinayo ni Janet Napoles. Kasamang Municipal Agriculture Officer ng Doña Remedios Trinidad, hinanap namin ang ilan sa mga nakalagda sa listahan. Ay, kayo po si Ginoong Joselito Raimundo.
Hi sir, ako po si Maki Pulido. Kayo po, empleyado po kayo ng munisipyo po. Empleyado kayo ng munisipyo. So totoo bang nakatanggap kayo ng tulong na 41,000 pesos package Wala dahil po. kayo isang magsasaka? Wala. Ano ho reaction ninyo nung nabalitaan nyo nasa listahan kayo ng list of beneficiaries? Pinadala po kami ng auditor na ganito, tapos may pinababalik na sulat. Pinacheck kung na-receive o hindi. Pero wala kaming natatanggap. Ito yung ID ni Sir sa Philippine Health Insurance Corporation. So, medyo malayo nga yung pirma ni Ginoong Joselito Raimundo mula dun sa pirma na nandito sa list of beneficiaries. Nagpatuloy pa kami sa paghahanap sa iba pang nakasaad na benepisyaryo ng NGO. Dito sa Doña Remedios Elementary School, natagpuan namin si Yolanda Angeles, isang guro at hindi magsasaka. Ang sabi daw po, nakakuha daw po kayo ng agricultural production inputs. 2 package pa. Tinatanong ko kung ano ba to. Sila man po hindi nila masagot kung ano yun kasi ala po talaga ako natanggap. Wala ho kayong natanggap. Ito po ba ay inyong pirma? Hindi ko po pirma yan. Hindi nyo to po. Yes, ma'am. Dalawa lang sina Joselito at Yolanda sa mahigit 1,000 residente ng Doña Remedios Trinidad na pineke ang lagda. Ito ay ayon mismo kay Mayor Ronaldo Flores. Pinatrace nyo rin po ba dun sa mga listahan ng beneficiaries? Pina-trace namin, pina-validate namin, in-interview yung mga pangalan na nakalista, wala rin talaga silang nalista. Dapat po bang dumaan dito sa inyo? Mas kailangan pong dumaan para po mas ma-identify kung saan po talaga dapat gamitin at makilala namin kung sino-sino talaga yung tamang bigyang tulong. Ang agricultural kits na dapat sana ay naibigay sa mga magsasaka, napakalaking tulong raw sana kung nakarating lang ito sa kanila. Naniniwala po ako na yung 40,000 na nakalagay dyan sa letter na yan, makakasurvive po yan sa 1 hektaryang pananim ng sakahan. Kasi po, ako po magsasaka din. Meron din po kaming saka. Merong 1 hectares po, nakaka 20,000 lang po ako hanggang sa pagpapaararo ko hanggang sa pagtatanim. Upa-upa lang po yun. Gano pa po yung 40 na maibibili muna ng fertilizer at saka yung iba pang mga gamit. Number 24 po itong buong area na ito, number 24 po ito, pero ang foundation na ito wala po rito. Sa aking eksklusibong one-on-one interview kay Pangulong Benigno Aquino III, inamin ng Pangulo na nadismaya siya sa mga natuklasan ng COA. May pagkakataon ko may magawa mo maganda eh. At sinamantala mo yung kuntsabahan ng napakaraming sektor para mangyari ito. Ano yung mga allegation? Beneficiaries, listahan ng bar examinees. Bukod sa mga ghost project ng mga questionabling NGO, may iba pang modus na ginagamit ang ilang questionabling NGO. Sinasabi rin ng report mula sa Commission on Audit na questionable nga itong mga foundation na to. Pero kahit na sinasabi nga questionable, nakatanggap pa rin sila ng pondo mula sa PDAF. Halimbawa, itong COA report ng 2009, nakatanggap ang masaganang ani para sa Magsasaka Foundation ng 9.7 million pesos. Mas malaki noong 2008. Kasi kung makikita mo to, noong 2008, ayon sa COA report, nakatanggap ang masaganang ani para sa Magsasaka Foundation ng 112 million pesos. Ayon sa report ng COA, umabot sa 477 million pesos ang kabuang PDAF na nakuha ng Masaganang Ani Foundation Inc. mula sa 11 mambabatas. Pero lumabas sa pag-aaral ng COA na sa 267 na selected individual beneficiaries ng Masaganang Ani Foundation na makakatanggap dapat ng fertilizers, seeds at tools, 156 ang hindi matunto ng nakasaad na address.
15 ang itinangging nakatanggap sila at 8 ang nagsabing natanggap nila ang agricultural kits pero hindi ang buong package na idineklara ng masaganang ani. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang address ng Masaganang Ani Foundation sa 16A Guevara Street, Barangay Palatok, Quezon City. Pero isa itong residential area. Ayon sa aming nakausap, wala raw anumang NGO ang nag-oopisina doon. Samantala, patuloy na pinaghahanap ang utak umano ng pork barrel scam na si Napoles. Nagtago si Napoles matapos ilabas ang arrest warrant kaugnay ng illegal detention case na isinampa laban sa kanya. Kinansela na rin ang kanyang pasaporte at naka-freeze ang mahigit 400 bank account ni Napoles at ng kanyang pamilya. Sa kabuuan, batay sa COA report, 180 na kongresista o mahigit kalahati ng 289 na kanilang kabuuang bilang at 10 senador naman ang nagbigay ng pondo sa 82 questionableng NGO. Ayon kay Vincent Lazati ng Transparency and Accountability Network, may responsibilidad ang bawat mambabata sa pork barrel na ibinigay sa kanila. Kasi sila talagang mananagot dun sa mga pondo na yan eh. Silang may gusto dito sa pork barrel eh. Matagal na nating sinasabi na dapat wala ng pork barrel mga legislators. Pero sila, naglalaban sila na kailangan may pork barrel sila para kasi malapit daw sila sa mga constituents nila. Whether it's in the law or not, it is inherent upon the legislator na i-monitor niya at alamin niya kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Binibigay yung responsibilidad sa kanya na gamitin yung pera na yan for the good of the people. Sa aking eksklusibong one-on-one interview kay Pangulong Benigno Aquino III, inamin ng Pangulo na nadismaya siya sa mga natuklasan ng COA. May pagkakataon ko may magawang maganda. At sinamantala mo yung kuntsabahan ng napakaraming sektor para mangyari ito. Ano yung mga allegation? Beneficiaries, listahan ng bar examinees. Yung magandang nagawa naman sa paggamit ng PDAF, natatabunan itong kabubuyan na ito. Yung pagkakataon na madinig yung mga pangangailangan, lalo na sa labas ng mga urban centers, no? Para mababawasan. Parang trabaho ko siguro, huwag naman madama yung mahusay at yung matino doon sa yung mga taong mapagsamantala. Iginiit din ng Pangulo na pansamantalang itinigil ang paglalabas ng PDAF. Walang releases since for the second half, based on the report of Chairman of DBM. So, ibig mo sabihin sa ngayon, hindi ko muna tayo mag-release ng PDAF? Walang nirelease ang statement ni Secretary Wad, walang nirelease for the second half. So, hanggang kailan po? Tapusin muna ang investigation and check kung meron pang loopholes na dapat makisara. Sa susunod na linggo, abangan ang sagot ng mga mambabatas na pinangalanan ng COA na naglaan ng pondo sa mga questionableng NGO. Pero ilan po yung tinatahabol or hahabulin? Senators po yan. Puno na ng tubig. Yan sa amin, puro tubig na. Ang nailikas lang namin na gamit, ito at saka yung damit ng asawa ko, yung mga ano namin. Wala talaga. Doon, malalim doon. Sa nakalipas na 2 araw, pinalubog ng malakas na buhos ng ulan dulot ng hanging habagat na pinaigting ng Bagyong Maring ang maraming lugar sa Metro Manila at maging sa mga kalapit probinsya.
Sa ilang lugar, lagpas tao ang lalim ng tubig baha. Patuloy rin ang rescue operation sa mga natrap sa kanilang kabahayan. Kasabay nito, muli na namang naharap sa kalbaryong ilan sa ating mga kababayan. Marami sa mga bayan ang agad na nagpalikas ng kanilang mga residente patungo sa mga evacuation center. Kabilang sa mga in-evacuate ay mga residente na nasa binahang lugar sa Marikina. Puno na ng tubig. Yung sa amin, puro tubig na. Ang nailikas lang namin na gamit, ito at saka yung damit ng asawa ko, yung mga ano namin. Wala talaga. Sa paggagupit ng bagyong Ondoy noong 2009, isa sa pinakanapinsala ang Marikina. Kaya ngayon, alerto na raw ang mga residente at inililikas kagad ang mga nasa binabahang lugar. Sa kasalukuyan, lahat ng 16 na syudad at isang munisipalidad sa Metro Manila nakaranas ng pagbaha. Kasama rin sa mga apektado ng pagbaha ang Rizal, Cavite, Laguna, Pampanga, Bulacan at ilang probinsya sa Luzon. Umabot na sa mahigit 600,000 katao ang naapektuhan ng pagbaha, 7 nasawi at milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Ayon sa MMDA, sa kasalukuyan ay may halos 300 waterways ang Metro Manila. Pero sa bilang na ito, 57% lang ang maayos na dinadaluyan ng tubig. Makailang ulit na naming inulat dito sa Reporter's Notebook ang problema sa mga flood control project sa Metro Manila. Taong 2000 nang simulan ang West of Mangan Floodway Project sa pagitan ng lungsod ng Pasig at probinsya ng Rizal. Proyektong idinisenyo para maiwasan ang pagbaha sa mga lugar ng Marikina, Pasig, Taguig, Pateros at Rizal. Sa pamamagitan nito, palalabasin ang sobrang tubig mula sa Marikina River patungo Laguna de Bay. Pero kapag may bagyo, mabagal raw ang takbo ng tubig baha rito. Isa sa mga itinuturong dahilan ang mga informal settler sa paligid ng floodway. Ngayong Hunyo, ipinakita naman namin ang problema ng isang bahagi ng Kamanava Flood Control Project. Layunin ng Kamanava Flood Control Project na tugunan ang problema sa baha sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Pero ang North Navotas Floodgate na siyang pinakabukana na magkokontrol sa pagpasok ng tubig mula Manila Bay, sira at patuloy pa rin ginagawa ng puntahan namin. Nung una kasi, nung natapos yan, alam nyo, yung sa ilalim nun, masyadong mataas ang putik. Nung inaangat na namin pabalik yung gate na yon, hindi na maiangat, no? Nagkaroon ng diferensya yung floodgates. Sa ngayon, naglagay kasi kami ng temporary mo ng mga structure doon, no? Para lang maging operational last year. Ngayon, merong mga imported materials na nanggaling sa Japan, and hopefully baka matapos namin by end of this month. Ang ilang pumping station naman na nasa pamamahala ng MMDA, hindi pa rin tapos nang bisitahin namin nung Hunyo. Ongoing pa yon kasi may mga i-relocate na informal settlers. So, doon tayo natatagalan yung paglilikas sa kanila. Ayon sa urban planner na si Architect June Palafox, hindi na raw akma o obsolete na ang disenyo ng Mangan Floodway Project at Kamanava Flood Control Project sa mga bagyong may dalang malakas na buhos ng ulan gaya ng bagyong Maring na sinabayan pa ng habagat. Yung flood control natin sa drainage system, good for 25 years na. Yung bahang dumarating ngayon mula Ondoy, pati ngayon, 100-year flooding history yan. So ang in-implement sa mga pipes natin, good for 25 years. So 75% obsolete. Panahon na raw para magkaroon ng komprehensibo at bagong flood control master plan ang pamahalaan. Isa sa proyektong ipinapanukala ni Architect Palafox na makakatulong sana sa paglaban sa baha, ang Parañaque Spillway. Ito sana magiging daluyan ng tubig baha mula sa iba't ibang bayan sa Metro Manila patungo sa Laguna de Bay na direkta naman sa Manila Bay. Bahagi rin ito ang dredging ng Laguna de Bay.
Panahon pa ng administrasyon ni Pangulong Marcos nang ipanukala niya ito. Kailangan gawin yung Manggahan Floodway, ginawa nila, pero hindi ginawa yung Parañaque Spillway. And then, kailangan i-dredge yung rivers and lakes para it's still a capacity problem eh. Yung rivers natin, kulang na sa capacity dahil silted na. Laguna Lake, kulang na sa capacity dahil silted na. Kailangan i-dredge ang Laguna Lake. Hindi pwedeng i-postpone pa. Kundi marami pang mapinsala dyan. Ayon naman kay Secretary Mar Rojas ng DILG, yung paglalagay ng mga revetment walls dito sa mga daluyan, sa mga estero. Meron tayong 8 priority waterways. Nandiyan na yung San Juan River, yung Maricaban Creek, yung, of course yung Ilog Pasig, yung sa Tulyahan River. Lahat yan ay nakaplano ng DPWH, pero lahat ng trabaho ng DPWH makakapagsimula lamang yan pag na-clear na yung daluyan ng tubig. Working naman lahat yun yung in good working condition, yung 51 pumping stations, 25 large pumping stations. Pero siguro maliwanag yung pumping stations, ang trabaho nito talaga ay para bawasan yung inland flooding pag merong high tide. So ito yung ilalabas ang tubig sa puntang Pasig River, palabas ng Manila Bay. kada taon, hindi bababa sa 20 bagyo ang humagupit at nananalasa sa bansa. At kakibat nito ang malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar. Hinihintay ng marami ngayon, lalo na ng mga nasalanta ng malawakang pagbaha, ang komprehensibo at epektibong plano upang hindi na muling maulit ang ganitong pinsala. Ako si Jigo Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.